Kung click nyo tong video, malamang nakita kayo ng creator sa TikTok na kumikita ng libo-libo mula sa short 5 to 10 second clips. At curious kayo kung paano nyo din magagawa yun. Sa video na to, gusto kong i-share sa inyo yung ultimate guide sa lahat ng ways kung paano ka pwedeng kumita sa TikTok bilang creator. At kung paano mo pwedeng gamitin yung platform para eventually mas-scale yung business mo to multiple 7 figures per year na income. Si Charlie, ilang years na siya sa TikTok at napalaki niya na yung following niya to over 380,000 people. With his personal brand bringing in over $2 million per year. And now na nagsisimula na rin akong pumasok sa industry na to, gusto kong i-share sa inyo yung mga natutunan namin along the way on how to make the most amount of money possible from the platform. Be sure na panoorin nyo yung buong video kasi isa-isayin natin bawat monetization method mula sa lowest to highest paying opportunities. Para after nyo manood, pwede na kayong mag-start agad to take action towards the opportunity na best para sa inyo at sa goals nyo. So yeah, with all that being said, let's get into it. Starting off with number 1, yung TikTok Creator Fund. Ito yung pinaka-lowest paying monetization method out there. Kahit maraming creators ang gustong makapasok sa Creator Fund, nalaman namin na yung iba kumikita lang ng mga 2 to 5 cents per 1,000 views, which is basically nothing para sa lahat ng effort na nilagay mo sa videos mo. Sobrang hirap magdepende lang sa Creator Fund kasi kailangan mong magka-million views sa bawat video and let's be real, medyo mahirap yun para sa karamihan. Para mag-qualify sa Creator Fund, kailangan mo ng 10,000 followers at 100,000 views in the past 30 days. Kailangan din at least 18 years old ka at nakabase sa US, UK, France, Germany, Spain, or Italy. From there, pwede kang mag-apply through the creator tool sa settings mo. Ilagay mo yung information mo and get accepted sa Creator Fund. Yung second monetization method na gusto kong itackle ay yung TikTok live streams. Dito, kailangan mo lang ng 1,000 followers para makapag-live. And once nag-live ka na, pwede mong i-enable yung donations para makapagbigay ng pera yung mga viewers mo directly sa'yo. Pero gusto ko lang sabihin na sobrang hirap makakuha ng donation sa live. At hindi talaga siya malaking return on investment. Kasi spend ka ng maraming oras sa live. Tapos mawawala lang din yung live after. So yung views hindi nagko-compound at wala kang makukuha over time. Instead, once lang siya, then tapos na. Honestly, mas mababa pa nga to kaysa sa TikTok Creator Fund. Kasi sa Creator Fund, yung videos mo hindi nawawala. Which means pwede ka pa rin makakuha ng views over time. Yung third monetization method na pag-uusapan natin ay sponsorships. Dito pwede kang kumita ng kahit saan mula sa $200 hanggang $20,000 para sa promotional videos. Basically, babayaran ka ng mga brands para i-mention or i-promote yung products nila sa videos mo. And contrary to popular belief, hindi mo naman kailangan ng sobrang laking following para magawa to. In fact, mas gusto pa nga ng mga brands yung smaller creators kasi mas specialized sila at may specific audience. Pagdating sa pagkuha ng brand deals, yes, pwede mong lapitan yung mga brands at businesses para i-sponsor yung content mo. Pwede ka rin gumawa ng pitch decks at mga ganyan. Pero honestly, in my opinion, hindi siya worth it sa oras mo. Mas mabuting mag-focus ka na lang kung ano yung kaya mong kontrolin, which is yung quality ng content mo at kung gaano ka consistent sa platform. Yung quality at consistency ng content mo ang magbibuild ng trust sa'yo at sa audience mo. At yun talaga yung magbibigay ng malaking kita. Kapag tuloy-tuloy kang naglabas ng magandang content, eventually yung mga brands na mismo ang lalapit sa'yo. Hindi mo na kailangan magsayang ng oras o mental energy na ikaw pa yung lalapit sa kanila. Plus, kung ikaw yung unang nag-reach out sa brands, parang defensive ka na agad sa simula. Pero kung yung brand ang unang lumapit sa'yo bilang creator, mas may control ka at pwede mong i-propose yung rates na sa tingin mo deserve mo at talagang worth it. Katulad ng sabi ko kanina, pwede itong maging sobrang well-paid source of income. Alam mo ba, may isang sponsorship si Charlie na hindi ko napapangalanan. Binayaran siya ng $18,000 para sa dalawang 30-second TikTok na sobrang dali lang gawin. Si Charlie, hindi pa siya yung tipong super laki na TikTok creator, diba? So imagine mo na lang kung anong klaseng brand deals yung nakukuha ng mga creators na may millions of followers. Ang downside lang dito is mahirap magkaroon ng consistent brand deals. Hindi rin magandang business model ang i-focus mo lahat ng effort sa brand deals kasi kung umaasa ka sa ibang company para kumita at mabayaran yung bills mo, pwede ka magka-financial trouble kapag nagkaroon ng recession at konti lang yung brand deals na lumabas. So yung mga activities na na-mention natin kanina, medyo capped based sa dami ng views at followers mo. Pero ngayon punta naman tayo sa ibang monetization methods na pwedeng mag-scale to over 7 figures and beyond and eventually become a reliable source of income. Unang-una dito ay ang pagbebenta ng products. Alam naman natin na sa TikTok sobrang laki ng audience na pwede mong ma-reach. And bilang creator, nade-develop yung trust and rapport sa audience mo kada gumagawa ka ng video. Now, sa TikTok, hindi ka pwedeng mag-link ng products directly sa video descriptions mo. Pero ang pwede mong gawin is papuntahin sila sa link in bio mo. Dito pwede mong ibenta yung mga digital or physical products mo. Like kung meron kang ebook, PDF, guide, workbook, software, or kahit clothing brand. Isa sa mga gusto kong i-emphasize dito
dito ay hindi ito mag-work kung ang goal mo lang is kumita agad nang walang binibigay na value sa audience mo. Ang recommendation namin is magbigay ka muna ng super valuable na bagay for free para makuha mo yung email nila at maging consumer mo sila. Pag na-develop mo na yung trust and rapport, tsaka ka mag-offer ng something na even more valuable na may bayad na. For example, sa link in bio mo, pwede kang maglagay ng PDF on how to get more fit. Gamitin mo to para makuha yung email nila at makuha mo yung yes nila while giving more value for free. Pag nakuha na nila yung value mula sa PDF na yun, tsaka mo sila bigyan ng opportunity na mag-consume ng iba mo pang products na mas in-depth, mas valuable, at something na mabibigyan talaga sila ng malaking tulong while supporting your business. Pwedeng one-on-one coaching para sa fitness o kaya in-depth course na talagang bibigyan mo ng oras para matutunan nila lahat ng kailangan nilang malaman tungkol sa fitness. Next on the list is affiliate marketing. And with this business model, sobrang dali lang ma-scale to over 7 figures by promoting other businesses' products and services. Basically, kapag nagpo-promote ka ng ibang products at services, kikita ka ng small commission every time na may mag-click sa unique link mo at bumili. Super easy itong pasukin kasi hindi mo kailangang gumawa ng sarili mong product. Instead, kailangan mo lang maghanap ng magandang product or service na bagay sa audience mo. Tapos gumawa ka ng engaging content na pwede mag-viral while giving as much value as possible. Ganito, example, nandito ako sa TikTok at itong creator na si Heart Defensor, kita mo dito, ginagawa niya lang ay puro aesthetic videos na nagpapakita ng iba't ibang products. Kung i-click ko yung unang video, tignan mo to, simpleng unboxing lang ng pillow mug. At sabi niya, link in bio. Tapos may hashtag na Amazon finds at Amazon must-haves. So malamang galing sa Amazon yung product na yun. Pero tignan mo, may 140,000 likes at 153 comments. Kapag kinlink mo yung link sa bio niya, may kita mo yung pillow mug doon. At kung i-click mo yun, mapupunta ka sa Amazon store. Ngayon, pansinin mo na yung presyo ng pillow mug ay around $30. Typically, sa Amazon affiliate program, nagbibigay sila ng around 2 to 3% commission sa bawat sale. Hindi siya malaking amount per sale, pero kung titignan mo yung dami ng views niya per video, pwede talaga itong mag-add up to a lot of money. Lalo kung iti-take into account mo yung dami ng videos and products na meron siya. At kung titignan mo pa yung ibang videos, may mga umaabot ng 6 million views. 2 million views. Isa lang tong example ng taong sobrang successful sa affiliate marketing. Ang pinakamagandang part dito is hindi mo kailangan ng sobrang daming followers to succeed. Kailangan mo lang magbigay ng enough value para magtiwala sa iyo yung mga followers mo at mapaklik sila sa affiliate links mo at bumili ng product. Ilan sa mga good affiliate networks na pwede nyong i-check ay yung Share a Sale, Impact Radius, ClickBank, CJ Affiliate, at marami pang iba. So, ilalagay namin yung mga links sa description para ma-check nyo. And yeah, di ba ginawa nating example yung isang creator na gumagawa ng unboxing videos para sa random household items or mga aesthetic na bagay na pwede mong bilhin. Pero sa totoo lang, ang affiliate marketing ay pwede mong i-apply kahit saan. Kunwari, gumagawa ka ng gaming video sa TikTok. Pwede kang maglagay ng links para sa keyboard, mouse, or kahit yung PC na gamit mo. Sobrang gandang way nito para kumita ng madaming affiliate commissions kahit maliit pa lang yung channel mo. Kunwari, yung keyboard na ginagamit mo ay from Amazon is being sold for $100. And let's say na may 3% commission ka doon. Ibig sabihin, kikita ka ng $3 for every affiliate sale. Kung magagawa mong i-target yung TikToks mo ng maayos at maka-reach ng maraming tao, sabihin natin may 100 na bumili ng keyboard, kikita ka ng $300 sa affiliate commissions. Gaya ng sabi ko kanina, tuloy-tuloy yung views ng mga videos na to kahit matagal na silang posted kasi hindi naman sila nawawala. So kahit ilang buwan na lumipas, may mga tao pa rin na makakanood. Magla-like, magko-comment, and eventually magiging buyers ng product mo. Isa pa, pwede ka rin mag-reach out directly sa mga brands. Madalas may kita mo yun kapag sinearch mo yung pangalan nila tapos idagdag mo lang affiliate program. Kunwari, Nike, di ba? I-search mo lang Nike affiliate program. Mapupunta ka sa page kung saan pwede kang mag-apply para sa affiliate program nila. Next na way para kumita sa TikTok is turuan mo yung iba kung paano gumawa ng magandang TikTok. Pwede itong lumaki into a business na kumikita ng 7 figures per year. Kasi once na nakagawa ka na ng maraming TikTok, alam mo na yung algorithm at magaling ka nang gumawa ng videos na maraming views. Pwede mo na yung ituro sa iba. Dahil sobrang valuable ng knowledge at experience na yun, pwede kang maningil ng malaki doon. Madaming paraan para gawin to, di ba? Hindi ka lang basta mag-offer ng services mo. Pwede ka rin gumawa ng tutorials online, like sa YouTube. Pwede ka rin magsulat ng blog articles. Super lucrative ng business model na to. Kasi madami ding businesses na wala namang oras o knowledge on TikTok marketing. Dito ka ngayon papasok para i-offer yung services mo.
Guys, we recommend na mag-niche down kayo at mag-focus sa specific services ng mga businesses at industries na expert kayo. Bale, pwede nyong i-charge ng mas mataas yung specialized services nyo. Actually, we suggest na mag-offer muna kayo ng services nyo for free sa first 1 to 2 clients. Tapos, pwede nyo silang kunan ng testimonials, tas humingi kayo ng referrals. From there, mag-i-spread na lang yung business nyo through word of mouth. And yeah, pwede nyong gamitin yung TikTok to market your services. So guys, ang last way na pwede nyong i-monetize ang TikTok is gamitin nyo lang siya para palakihin yung ibang social media platforms nyo like Instagram and YouTube. Kasi to be honest, yung dalawang platforms na to, lalo na yung YouTube, dito talaga kumikita ng malaki. Kung ang goal nyo is scale yung social media business or personal brand nyo to over 7 figures per year, focus kayo sa mga to. Right now, TikTok is one of the best platforms for organic outreach. Sobrang dali gumawa ng 5 to 10 second TikTok na pwedeng mag-viral at maka-reach ng millions of people. Pero para ma-maximize mo yung outreach nyo, kailangan nyong i-convert yung views to Instagram followers and YouTube subscribers. Kasi to be honest, mas malaki talaga yung bayad ng mga platforms na to compared sa TikTok. Guys, Instagram sponsorships pays way more than TikTok. Tapos yung YouTube sponsorships mataas pa compared sa Instagram at TikTok. Plus, ang dami pang ibang opportunities sa YouTube like making money through YouTube AdSense, affiliate marketing, and all the things na pwede mo rin gawin sa TikTok. Pinagkaiba lang, mas may advantage sa YouTube kasi pwede kang maglagay ng link sa description ng videos mo. Plus, affiliate marketing is much stronger on long-form contents. Kasi kapag may nanood ng 10-minute video mo, mas mataas yung chance na magtiwala sila sa'yo compared sa average TikToker na nadadaanan lang yung video mo. So in conclusion guys, lahat ng na-mention dito requires hard work. Hindi to agad-agad makukuha. Kailangan mo talagang mag-effort, matuto over time sa mistakes mo, at makinig sa feedback ng audience. Social media is all about finding a way na maging unique ka while also giving value. Tulad ng na-discuss na natin, maganda mag-niche down, and if makakahanap ka ng problema na pwede mong isolve at makapagbigay ng value sa specific industry, mas makikita mo yung growth at monetization opportunities compared sa ibang tao na sobrang broad yung simula. Pero yun lang for this video. Sana nagustuhan nyo, and if yes, please leave a like and comment down below kung ano yung pinaka-helpful para sa inyo. And yeah, that's all for now. Thank you guys for watching at takit sa next video.